So guys, napanood niyo ba yung video ni Charisse Pempenko wherein kumakanta siya na grabe, hindi pa rin nagbabago pero although parang medyo mas powerful yung boses niya before, it's still there. No, yung performance niya, yung hagod niya, yung hinga niya, nandun pa din. Pero hindi na nga siya. Same as before. It might be because ah tumanda na siya. Hindi naman siya matandang-matanda pero siyempre as you age, may nagbabago sa boses natin lalo na kapag kulang tayo sa practice. And I assume kasi 'di ba hindi naman madalas na kumakanta ngayon sa publiko itong si Jake Cyrus, parang siguro medyo napapahinga din yung boses niya tapos hindi na rin ganoon kabatak yung boses niya sa ngayon. Pero nung, napanood ko at narinig ko, talagang napahanga pa rin ako sa kanya sa totoo lang. Nandun pa rin yung kilabot factor 'no, akala ko nga, actually hindi naman ako nag-e-expect na pipiyok siya 'no, wag naman tayong gano'n. Pero siyempre 'di ba in-expect mo dahil nga as I've heard may mga bali-balita, saan ko naman napulot, may mga chika na nagho-hormonal pills daw itong si Jake Cyrus. Alam natin na kapagka nagho-hormonal pills ka is magkakaroon ng body changes sa'yo at yung sistema ng katawan mo ay kind of mag-iiba din. Actually, mag-iiba talaga. Kasi 'di ba, binabawasan yung estrogen sa katawan mo. So, meaning to say, bababa yung boses mo, ganyan, 'di ba? Tapos, well, eto, ano lang 'to, narinig ko lang 'to, kasi na-intrigerang na ako, eh. Anong magagawa ko, trabaho ko 'yun dito sa channel na 'to. Uy, guys, maganda suweldo ko dito. So anyway, yung time na nalalaman ko 'yun na parang nag-aano siya, nag-hormonal pills, nanghinayang talaga ako sa kanya kasi 'di ba, nagpatanggal na siya ng ano, breast removal na siya. Hindi na siya reduction, talagang pina-remove niya ito. 'No, so talagang flat na siya at meron nga siyang photo na talagang lalaking-lalaki na talaga siya kasi naka-topless pa siya. Tapos he's flaunting na wala na nga siyang dibdib. And then, ayun na nga at, meron siyang mga guestings before na parang napapansin ko hindi siya bumibirit, hindi niya binibigay yung boses niya. So, parang ang tingin ko, talagang, "Ay naku, nakakahinayang naman 'to si Jake Cyrus," 'di ba? Pero kasi desisyon naman ng mga tao 'yan, eh. Yun yung mga bagay na hindi natin kailangan pinanghihimasukan dahil eto, I assume na itong mga bagay na ito ay ilang beses din nila 'to pinag-isipan at talagang pinush through nila 'to dahil talagang gusto nila yun para sa sarili nila, 'di ba? Eto nga, mabigat na desisyon na nga itong ginawa niya sa kanyang sarili na nagpa-surgery pa siya and all. So, means to say na talagang pinaninindigan niya yung kanyang desisyon. So, pero alam niyo yun, a part of me is parang nanghihinayang dahil what could have been sa kanyang, career and everything siguro ay, putok na putok pa rin ang pangalan niya up to now and probably not only here in the Philippines ang kanyang career, probably international kasi alam naman natin na nagsimulang mag-boom actually, mas boom na boom ang career ni, Charisse Pempenko sa ibang bansa dahil nga doon siya na-highlight. Imagine having to guest in Celine Dion's concert. You did a duet with Celine Dion. Man, sobrang bucket list ko yon. Bucket list talaga. Bihira yung mga artists na nabibigyan ng gano'ng opportunity, 'di ba? Tapos eto na nga ay, si David Foster palaging siya yung favorite na gini-guest, sa iba't ibang bansa. Tapos merong nag-manage sa career niya sa abroad. Eto nga si Oprah ay ginagabayan din siya. Imagine those celebrities na talagang nandiyan to guide her. Grabe yung opportunity na yun. Siguro sa kanya is it's just nothing as long as ginagawa niya yung makakapagpasaya sa buhay niya. Nag-preach na ako dito. 'Di ba? Well, jini-justify ko lang. Alam mo actually grabe 'no, nakakaloka kasi parang kinakausap ko yung sarili ko, para akong baliw. Pero wala akong magagawa kasi topic ko 'to. So, parang ito kasi ay commentary channel. So,
lahat ng mga issues sa mundo, hindi mundo, sa Pilipinas or kung ano yung mga current events, mga chika sa showbiz, ganyan, kailangan natin talagang bigyan ng commentary. So, ayun kasi yung aking trabaho dito sa channel na 'to. So, kailangan natin itong gampanan. So, ito may nakita akong write-up, sabi dito, Jake Cyrus binarag at sinermonan ang basher na nagsabing sayang ang boses niya. Sabi dito, giggle mode ang singer-songwriter na si Jake Cyrus sa isang basher na nanghihinayang sa dati niyang mataas na boses. Ito ay matapos niyang ibandera sa Instagram na siya ang cover photo ng Tatler A-Shop bilang selebrasyon sa Pride Month. Tampok sa kanyang istorya ang tungkol sa pagsasailalim niya sa hormone therapy o 'di ba, nag-hormone nga siya. Sa comment section, marami ang nagpahayag ng kanilang pagkatuwa sa feature story ni Jake, pero may iisang basher na tila sumira ng moment ng singer. Bad trip naman yun. Komento ng hater, sayang boses mo Charis, bakit si Aiza Sigera trans man pero never binago ang boses, sayang talaga. Hindi naman nakapagpigil ang singer at sinagot ito, first of all, with respect to my past, keep my dead name out of your silly mouth. Oh my God! Hate niya talaga matawag na Charis. And darling, it's because he hasn't taken any hormone therapy. It's a huge part of being trans man. Maybe there are more important reasons why he hasn't taken hormone therapy. I am not going to explain the rest because based on your comment, you sound ignorant. Google is free, darling. Pagbabarag pa niya. Tapos sabi pa niya, I'm going to pin your comment because it seems like you love being the center of attention. So let's give it to you, sweetheart. Have a nice day. Dumipensa rin ng Filipino-American singer na si Chisa kay Jake at pinagsabihan ng basher na mag-research muna bago mag-comment. Dagdag pa ng sermon ni Jake, you support a trans and bash another trans because of what? Beat it, yun lang? Make it make sense, sis. Hater. Being a transgender is more than just singing high or low notes. Dagdag pa niya. Sad pa ng singer, and the audacity of you to dead name me and properly call Ice is real name. What a joke. Kung matatandaan nung 2030 na mag-come out as lesbian itong si Jake at noon ay kilala bilang Charis Pempenko. Makalipas ang 4 na taon, binandera niya ang pagiging transgender at pinalitan niya ang tunay niyang pangalan. Hay nako, guys. Gano'n talaga, respetuhin na lang kasi natin ang desisyon ng bawat isa sa atin. Although meron tayong mga point of views, kagaya ko, meron akong point of views, pero at least hindi ko siya binabarag sa mga trip niya sa buhay. At saka lalong-lalo na sa mga post niya. Diba? Komentary lang to, no? Pero yun nga yung sinasabi ko is, napakaganda na sinimulang career nitong si Charisse at, yun lang naman, marami naman na nanghihinayang talaga, 'di ba? As long as hindi naman siya binabash, it's all good. Thank you so much for joining me and I'll see you on my next vlog. Bye-bye.